Hi guys, welcome back to my channel. And ngayon check natin yung mollies na binili ko last time. Yung mollies na binili ko last time, malaki na yung tiyan at sa tingin ko malapit na yun siya manganak. So ngayon tingnan natin. Ito yung tank, breeding tank na nilagay ko yung mga mollies na binili ko. Ayan, check natin. Tingnan natin kung nag-drop na yung female. So ayan na guys, positive no na nag-drop yung female dito. Ayan oh, maliit oh. Ayan. So ayan, marami ng mga fry. So tanggalin natin itong mga fry, lipat natin sa grow out. So hindi ko inakala no na mag-drop yung female dito. Ayan oh, dami oh. Ayan. Kasi nung binili ko to, malaki na talaga lang tiyan to. So ayan. Pag nagbili kasi ako ng molly sa pet shop, pinipili ko talaga yung malaki na yung tiyan, yung parang mga anak na talaga, kasi yun may chance na pwede siya mga anak. At yun na nga yung molly na binili ko, naswertihan natin ng anak at mayroon na tayong maliliit na molly na i-grow out. Mayroon ako ditong tub, ito pwede natin to gamitin para sa grow out. Itong tub na to nagamit ko rin to for breeding. So ngayon ito gamitin natin sa grow out natin. So, dito lang natin siya ilagay. Yan. So dito sa kabila, guppy breeding ko yan na pair na guppy. So dyan natin, lagyan natin ng tubig. Yung tubig na gagamitin natin para dito sa grow out ay green water. Ayan o. Green, kulay green din siya. Yan, green water. So hindi siya madumi, hindi, puno lang yan siya ng green algae. Most sa mga breeding tub ko dito ay green algae, so kulay green. So kung tingnan mo medyo madumi, pero green algae yan siya, hindi yan siya madumi. So lipat na natin yung tubig dito sa grow out. Dito natin ipalakihin yung mga baby mollies. So ganito lang kalaki nun yung grow out. Minsan ginagawa ko rin to na breeding tank. Yan, maliit lang yan siya. Maganda to kapag limited space ka. Itong grow out natin ay nasa outdoor lang, so no need na ng aeration. Ang importante lang dito, maganda ang quality ng tubig natin. So ilagay natin dito yung mga fry ng molly. Ilihin natin tong mga maliliit. Ayun, ang dami na. Tingnan natin kung ilan to. Ayan o, marami-rami na rin yan. And napansin ko, hinahabol sila ng isang female. So minsan hinahabol sila, kinakain sila. So kailangan talaga ilipat natin yan sila. Ito na lahat na mga fry ng molly, nakuha ko na lahat. So kaunti lang to sila, no? Kasi baka kinain na yung iba or namatay. Itong mga fry na to nasa 15 lang to kapiraso. Yan o, 15 lang yan. So kaunti lang. At least mayroon tayong 15 na alagaan ulit. So dito napansin ko, yan o, may mga patay na mga mollies. Ayan, mga patay. So nasayang, no? Nangamatay yan o, maliliit pa. So hindi ko alam bakit may namatay. Lipat na natin to sa grow out. So ito na sila, lagay natin to sa grow out. Ayan dito. So yung tubig, no, ayan o, green water yan. So mas maganda talaga na sa grow out para mabilis natin sila ma-monitor. Maganda talaga na ilagay nyo yung fry ng molly or ng guppy sa grow out para madali natin ma-monitor yung kanilang growth rate. So ayan, andito na sila. Yan sila o. And pakainin na lang natin yan sila ng 3 times a day. Yan, kung may brine shrimps ka or kahit ano lang, fish food lang na powder, yan, pwede na yan sila. So balik natin yung cover para hindi sila masyado mainitan. Balik natin. And ito din, balik din natin. Yan. Kasi pag wala yan, minsan na initan. So ayan guys, and kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong video ko. Once again, thank you so much for watching and see you in my next video.